Ayun, hello po mga kalingap, magandang hapon po sa inyo lahat. It's Kuya Jens and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and paklik na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang Butim Kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nagyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Supportahan po natin lahat, guys. So, ito mga kalingap, bibigyan ko lang po ng reaction video or ng reaction yung nababalita po mga kalingap. At may mga ilan din ako nabasang comment sa ibang mga video, sa ibang mga vlogs na may mga sinasabi pong hindi maganda kay Nanay Cynthia. So, bilang isang kaibigan ni Carla at kaibigan ng Jomcar, at syempre nakilala at nakasalamuha ko din personally si Tatay Alan, si Nanay Cynthia, yung family nila, ay hindi pwedeng hindi ako mag-react sa mga negative comments o pangbabash kay Nanay Cynthia. Kasi mga kalingap, wala naman pong YouTube channel yung mga magulang ni Carla para ipagtanggol nila yung kanilang mga sarili. Kaya bilang isang kaibigan po, ay ito lang yung paraan na may tutulong ko sa kay Carla, sa family niya, sa mga magulang niya, para may pagtanggol yung kanilang mga sarili sa social media na nagkakaroon po ng hindi magandang komento sa kanya. So, gusto ko lang pong sabihin na yung pong nabanggit ni Nanay Cynthia sa mga interview at paglabas po niya ng hinaing or mga sinabi po niya or paglabas ng sama ng loob ay normal lang po sa isang magulang. Normal lang po yun sa isang magulang, lalo na kapag pinoprotektahan po at iniingatan po yung kanyang mahal na anak. So normal po yun mga kalingap. Wala pong kahit na sinong tao ang may karapatang makialam sa mga magulang kung paano nila poprotektahan ang kanilang anak. Wala pong kahit na sino, guys. Wala pong kahit na sinong tao ang may karapatan na magsalita, magprotekta, or parang sabihin na natin ay magbawal sa mga magulang. Wala pong taong pwedeng magbawal sa mga magulang kung paano nila poprotektahan yung kanilang mga anak. Ang kailangan lang po natin talaga mga kalingap ay unawain po natin yung sitwasyon po ni Nanay Cynthia. Unawain po natin yung sitwasyon po nila na palaging may issue yung anak. Ginagawa ng issue ng mga bashers yung anak, which is si Carla. Ginagawa ng mga fake news, ng mga paninira ng mga bashers. Kaya hindi na po nakapagpigil talaga at hindi na rin natiis ng isang nanay na protektahan yung kanyang anak. Lalong-lalo na kung may mga paninira ang nangyayari. So, nabanggit naman po natin mga kalingap na pagdating sa mga angels, sa mga beneficiaries, pag mga bagay po na maaaring ikasira po ng mga beneficiary o makasira sa mga angels, ay unang-una hindi na po dapat yan binobroadcast. Hindi na po yan pinag-uusapan talaga sa social media. Dapat yan po ay private na lang. Kausapin yung humahawak, which is syempre sila Kalingap Rob. Kausapin sila kung kayo ay may concern sa beneficiary. Kausapin nyo po si Kalingap Rob. Kausapin nyo po yung magulang. Kausapin nyo po mismo yung beneficiary. Kahit hindi na sa publiko po mga kalingap. Kasi makakaunawa naman po kahit na sino po ay makakaunawa naman po. Kapag dinaan sa maayos na pag-uusap. So, para hindi na rin kasi pag sinasa publiko po yung mga ibang bagay. Pag sinasa publiko, maraming nakikialam, nagsasanga-sanga, nag-iiba-iba ang kwento, lumalala. So, pinaka the best talagang gawin ay kapag may mga
concerns or medyo kailangan talagang ayusin agad na mga bagay o yun nga, concern nga po, ay iyan na lang, idirekta ng kausapin ang mga involved persons, ang mga guide, guardian, ayun po, so ang dami pa kasi mga kalingap, ang daming nagsasanga-sanga na yung mga bagay, kahit hindi naman na yun yung issue, minsan nalilito, pati yung mga viewers nalilito na rin kung yung pagka-connect ng mga nalilito na rin. So nagkakaroon na ng mga assumption, nagkakaroon na ng ibang haka-haka, nag-iiba-iba na yung kwento. So namamali na yung mga impormasyon na tatanggap ng mga viewers. At yung pag mga private na bagay po mga kalingap, para sa akin, hindi na dapat yan sinasa publiko. Yun po. And yung ginawa po ni Nanay Cynthia na pagprotekta sa kanyang anak, ay karapatan po yun ni Nanay Cynthia na gawin. Yung protektahan yung kanyang anak. Walang kahit na sino ang pwedeng kumwestiyon kung paano niya protektahan ang kanyang anak. Lalo na dun sa mga nag-comment po ng hindi magaganda kay Nanay Cynthia. Siguro naman po ay may mga sarili po kayong anak at mauunawaan po ninyo yung action po na ginawa ni Nanay Cynthia. Maliban na lang po siguro kung sa mga ibang viewers na tawag dito. Sabi nga no ibang mga nag-comment ay lahat ng mga magulang mauunawaan po ang sitwasyon ng isang nanay. Yung ginawa po ni Nanay Cynthia ay mauunawaan po ng lahat ng mga magulang. Kaya, ayun po, paalala pong muli, iwasan po natin i-bash yung mga magulang, pamilya, ng mga beneficiary. Iwasan nating i-bash or sabihan ng masakit na salita yung mga beneficiary kasi hindi po ninyo alam yung mga pinagdadaanan po nila sa buhay, yung mga personal life, mga personal struggles nila. And hindi po natin alam yung mga mental health or emotional na epekto sa kanila ng mga comments po na nababasa po nila galing sa ibang mga viewers. So pinaka the best po niyan mga kalingap ay maging supportive lang po tayo mga kalingap through pag-intindi, pag-unawa sa mga pamilya ng mga beneficiary. So yun lang naman po mga kalingap, and ayun po sana po ay matigil na po yung pambabash po kay Nanay Cynthia kasi hindi po deserve ni Nanay Cynthia yung mabash kasi ginagawa lang po niya isa kanyang tungkulin bilang isang nanay kay Carla. At syempre po ang isang nanay po ang palaging inuuna niyan ay yung kapakanan at yung safety ng kanyang anak. So yun lamang po, and thank you po mga kalingap. God bless, Jesus loves you.